Hi, good afternoon po. Isang malamig at maulan na afternoon sa inyong lahat. Kasama po natin ngayon ang ating kapihang marinero, Gopitos! Hello, good afternoon mga sirs! Good afternoon. Tama natin. Good afternoon. Good, gracious morning. Kasama po, ngayong afternoon, kanito si Captain Edgardo Flores. Good afternoon sa lahat at maraming salamat sa inyong lahat sa pagtangkilik nyo sa aming show, aming programa. Nandito din po si Captain Bert Sabay. Good, gracious morning everyone. Welcome to our Kapihang Marinero sa hapon ng umaga ng buong mundo. At sana nasa mabuti at ligtas na katayuan ng ating mga marinero ngayon. Nakasama rin po natin si Chief Engineer Antonino Gascon. Hi, Chief! Yes, good afternoon sa inyong lahat. Magkakape tayo ngayon. Hapon na. At syempre, ang ating kinakusgang amahan ako na si Engineer Nelson Ramirez. Yeah, imbag nga malam kada kayo amin di tagagabsat kong Ilocano. Mayap agat panapon kay kayo nga keng Pampanga. Mayong hapon sa inyong tanan. Sa ako mga kaigsuunan sa Sugbo, sa Negros, sa Mindanao. Maayong hapon sa mga kasimanuwa ko sa Iloilo. Maupay nga hapon ang mga kasangkayan ko Hadite, kumi hermanos, hermanas Salina Zamboanga, Buenos Dias, ang mga taibang Hudkwasug, Abasilan, Atawi-tawi, Halanaw, ako Tabato, Assalamualaikum. A very inclusive na greeting, ating greeting ngayon. Ngayon, kumusta naman kayo mga sir? At bago na nag-shift na tayo from ECQ to MECQ. Balik trabaho na, 50% ng staff. So we are practicing now yung social distancing. Ay, opo. Kayo po, Kap? Sa akin, work from home pa rin ako at hindi pa ako nagre-report sa office at hindi pa ako kailangan mag-report at hindi ako pinagre-report. At dahil by IATF definition, 60 years old plus are immunocompromised. So, hanggat hindi tayo essential workforce, stay at home and work from home. So yan ang ating sitwasyon ngayon. Chief. Pasok kami skeletal lang. Dahil nga mayroong mga komunikasyon na skeletal lang at limitado lang. Pero ang problema, yung mga would-be applicants mo, mga ex-crew, hindi naman sila makarating sa Maynila. Problemado rin tayo. Papa, kamusta naman ang opisina dyan? May mga lumalapit na po ba o hanggang messages pa rin? Hanggang mga messages pa rin sa Facebook at iniisip ko ano kaya ang mangyayari dito sa amin sa National Conciliation and Mediation Board. Mangyari kaya yung Zoom na rin? Yung aming hearing, yung mga abogado, complainant, So yung mga kaso ngayon naka-hold siya during the start ng quarantine. Yeah, talaga naka-hold kasi halos lahat ata kami diyan sa National Conciliation and Mediation Board. Puro kami senior. Puro kami senior dyan. Si Justice Breon, I think almost 90 na yun. Si Justice Pelenia, 85 years old. 85 years old. Kaya yung mga kasamahan ko dyan, tatlo na ang pa.
May mga kasama na, marami na, may tungkol. So ikaw ang youngest doon, pre. Ikaw ang pinaka-youngest. Ikaw ang Si young Kako one. lang ang bagit. Ngayon, ano, At 70, medyo bata-bata ako. Sa edad na pag-usapan 70, naman. medyo bata-bata ako. Pag-usapan naman po natin itong napakalaking issue ngayon sa ating industriya na talagang maraming nag-worry, difference from different sectors, ang crew change. Nafe-feel ko na si Captain Flores may gustong sabihin. Umpisahan ko ang senaryo. Sige, Cap! Sige, Alright, Captain Sabay. magandang hapon. Una sa lahat, umaabot sa 1,650,000 ang global seafarers on board the seagoing ships. So alam nating lahat yan. According to Guy Platen, latest information, Secretary General ng International Chamber of Shipping, or ICC, for the past 2 months, crew change has all but completely stopped. An average of global crew change ay 150,000 per month. Yan ang global crew change average per month, 150,000. Nasa ikalawang buwan na tayo ng lockdown. Theoretically, nasa 300,000 na ang finished contract or overdue on board ships. So kailangan na nilang mapalitan. Ang negotiation between ITF and JNG, the Joint Negotiating Group ng employers, nag-agree na kailangan by June 15, napalitan na ang mga finished contract at ang mga overdue. So yan ang ikatlong buwan by June 15. So by that time, theoretically, sa calculation ko, 450,000 na ang kailangang mapalitan sa buong mundo. Assuming na 25% ang Filipino sa ating share sa global seafaring market. So kailangan ito mga more than 100,000. More than 100,000 crew change na manggagaling sa Pilipinas. So yun ang ating paghahandaan at dapat nagawa na ng paraan ng ating gobyerno. Number 1. May ano? So yun muna, sige. Tingnan natin ang mga reaksyon. Tama yung computation mo, pare, no? Captain Bart Sabay. Tama yung computation mo. Kasi yung computation ko, roughly 30 to 35,000 ang sumasampa ng barko at bumaba kada buwan. 30 to 35,000. So Pilipinas pa ng roughly mga 100,000. Ang dami niyan. Dami. So ang challenge ay kung ngayon, interaction. Wala. Paano mag-deploy? Cap? Wala. Well, kasi ako nung una, nung nag-lockdown ng 15 days, ang payo ko sa mga seaman ko sa onboard is to stay on board. Hintayin na lang yung 15 days. Pero what worries me is yung na-extend. So can you imagine now, walang nangyayaring crew changes. So pagka hindi nakapagpalit for the next 2 months, it's a chaotic situation. Disaster. Na hindi, till now, sa part ng ating gobyerno, wala pa akong nakikitang kumbaga, puro advisory kasi ang gumagawa kasi ng advisory. Sabihin na natin na pagandahan ng Ingles. Pero kung doable ba yung ginagawa nilang advisory sa mga manning agency? Kasi maraming plano, maraming ginagawang plano, maraming lahat. Pero yung ba ang realidad pagdating sa crew changes? Kasi ngayon, sige, ang manning agency sa Manila, nung sinasabi yung before the lockdown ng 15 days, I'm telling everybody, we're ready. Ready kami magpalit anytime kung gusto nyo. Ngayon, we are not ready.
Kasi itong week lang na to, I received 15 requests from our captains na gustong umuwi. Saan ako kukuha ngayon? Ang rotation ko, normally, na naka-standby, 5-6 na kapitan para sa rotation. Ngayon, biglang-bigla, 15 nang nangihingi ng reliever. And I have about 40 vessels na full crew. More than 40 vessels. Kapitan pa lang yun. What about chief engineers? What about chief mates? Second engineer? Yan ang pinakamahirap makakuha sa market. Pero kasi, ang naging problema nga, nung nagkaroon kami ng chance na makapagpadala ng tao, and now we are ready, ang problema naman, yung airport, hindi very unpredictable. Pag may nakitang isang pumasok na meron, sara agad without any proper advice sa mga other for the next 2 days, hindi outright, sarado agad. Kaya ang nangyari, nangyari tuloy ngayon, yung mga bumaba doon sa barko, na hindi makauwi dito at kinover tuloy ng 14 days quarantine doon sa pinagbabaan nilang bansa. So, additional expenses na naman sa owners yun. Kaya yun ang kumbaga, wala talagang clear guidelines kung kailan i-stop, kailan i-start. Until now, wala pa rin tayong nakikita doon sa ating na yung mga marino lang natin sa dormitory na kailangan natin, hindi nila bigyan pansin. Ang pinibigyan pansin yung sa cruise ship, I'm sorry, no offense kasi yung sa cruise ship, let's accept the reality. Opo. Hindi na sila makakabalik for the next 1 year. Pero itong mga nasa boarding house, kailangan na lang bumalik. Yung mga umuwi, kailangan nila makabalik sa bahay na makita yung pamilya nila para ready na naman silang bumalik. Kaso ngayon problema, wala transportasyon. Paano natin ngayon solvein yung problema na to kung wala man dito sa local? Wala tayong nakukuha tulong sa local authorities. Yes, I agree kay Captain Flores. Ngayon, babasahin ko sa inyo yung what transpired between the Joint Negotiating Group and ITF sa kanilang agreement tungkol sa crew change. Ito, JNG, the Joint Negotiating Group ng mga ship owners, and ITF agreed that the current situation in regards to lack of crew change can no longer continue, since this could be detrimental to the health and well-being of seafarers, putting them at risk as well as the environment and the global supply chain. Seafarers' fatigue should not be underestimated, and the social partners therefore agreed to not extend the contracts. Their social partners agreed to not extend the contracts but to support an implementation period of no longer than 30 days, that is up to 15 June 2020, so that governments have time to implement the framework of protocols as set out in the IMO circular letter. So maalala natin, nag-issue ang IMO ng circular letter tungkol sa setting up ng crew change protocols. Encouraging governments and administration to lift restrictions sa seafarers. Kailangan walang restrictions sa travel ng seafarers. They should be allowed to travel, to join, and disembark ships. So yun ang high level. That's from the IMO, the joint joint negotiating group ng ship owners at ng ITF. So that's the highest level internationally. Pagdating dito sa grounds sa atin, I believe IATF also adopted the message of the IMO circular by declaring that OFWs and seafarers should not be restricted to travel and join and be deployed abroad. So yan, sa policy, allowed na mag-travel, mag-join ang mga seafarers at saka OFW. Internationally, yes. Internationally. Now, the challenge is sa operational grounds. On the grounds, what are we doing? Our seafarers cannot even leave their houses. More so, pagdating ng medical requirements, hindi na ordinary PEME ang requirement ngayon. Meron ng COVID-19 free
test and free from COVID-19 virus certificate ang kailangan bago siya makaka-travel. Now, who is going to issue this? COVID-19. And what complicated the matters, what made it worse, sa declaration, 60 years old and up are automatically immunocompromised. O, di ba? Kaya nga sa atin dito, 60 years old and up, ayaw palabasin ng bahay. Why? Because the government said immunocompromised. Walang paliwanag kung healthy yan, kung executive yan, kung may-ari ng business yan. Basta't ang declaration, 60 years old and up, immunocompromised. So I think kailangan ipaliwanag ng ating gobyerno kung paano nila matitreat ang mga seafarers na 60 years old and up. Huwag na muna ang dapat muna natin pagtuunan ng pansin, yan, hindi naman ganong karami ang sabihin natin. Ang problema natin ngayon, yung 60 years old pababa na nakatrap ngayon, naka-stranded ngayon almost sa lahat ng parte ng Pilipinas na hindi okay, meron ganyang guidelines. Pero ang naririnig ko pa lang na advisory, ang manning agency magbabayad, ganito ang gagawin ng manning agency, ganito ang gagawin sa mga seaman. Pero wala pa akong nakikitang tulong sa kanila na guidelines man lang kung paano natin ma-deploy itong ating mga marino. Meron silang writings. Maganda nga eh. Kasi nga, academics gumawa nun eh. Pero napapatupad ba nila? Yun ang aking tanong ngayon. Yun ang ngayon ang worry namin na madami ngayon naka-standby, especially yung mga senior officers na yan, na very hard para makita sa market. Okay lang yung ratings eh. Wala namang problema dun eh. So, look like what yung pinakita ni Arian doon sa isang sulat ng Seaman. Pinababa sila na. Totoo yun, nakita ko na ng advance yun. Ini-ebisinan po sa amin, yeah. Sinasasin sa atin. Ang ginawa ng Indian government, tinawagan lahat yung manning agency nila. Ilan ba yung seaman na kailangang umalis? So, yung sa particular place, naglagay sila ng mga aeroplano, pinadala nila yung seaman nila. Yun, third world country din yun. So, yun ang mga wala tayo kasi ngayon, hanggang ngayon, nakafocus tayo sa COVID-19. Kung saan pa ng mga certification, lahat. Hindi natin muna tignan din tong pagkakataon na to. Napaka-delikadong pagkakataon. Di ba pumalit sa kanila, Indiano? Yun nga po, nakakalungkot. Papa, may sasabihin ka? Tungkol naman dito sa change ko, no? Isipin natin na may dalawang crew, yung sa Royal Caribbean, no? Na nag-suicide, tumalon, nagpagamatay dahil hindi napalitan. Now, isa pang iisipin natin, marami tayong mga kapitanes, mga chief engineers, na may mga edad na may mga maintenance. Dahil nga, nag-extend na yung kontrata niya, wala na maintenance ngayon. Delikado na yan sila. Ay marami yan. Marami yan. Delikado yan sila. So paano natin bibigyan ng solusyon yan? Kasi yan ang narinig ko kay Attorney Iris Pagilat na marami daw silang mga crew, mga kapitanes, mga chief engineers na may mga maintenance. Na wala na ngayon. Naubos na ngayon. Mga 2 buwan na. Naubos. Delikado yan. Delikado na ang buwan yan. Yan. And then yung isa pa, Chief, yung 2 weeks ago, no, yung Indian government, na talaga, na sinabi na nila, all out na sila, na kapag ang seafarer nila, mag-join ng barko, nakakasa ang Indian Airlines, na ihatid sila. Yan. So talagang parang they're taking, not to take advantage, but they're grabbing the opportunity. They are grabbing the opportunity and we are losing the opportunity. Yan ang klaro. Chief? Along that line sa sinabi ni Captain Sabay saka ni Captain Flores, tama, mayroong resolution na inilabas ng IATF. Kompleto, 25 pages. Binasa ko isa-isa. Tama lahat eh. Pwede kang mag-process,
bibigyan ng oportunidad sa dadaanan niya ng mga checkpoint, mga ganung bagay ba. Pero ang tanong, yung manggagaling sa Mindanao, sa Kabisayas, saan siya sasakay? Yun na lang galing sa Ilocos na lang. Ako na lang. Uuwi ako sa Ilocos taking the opportunity na MECQ na sa Manila. No? Hindi pa rin ako makapunta sa Ilocos. Mayroon akong travel permit galing sa barangay namin. Kailangan mo pa ng health certificate. Health certificate para ikaw makalampas sa checkpoint na ikaw ay negative. So, ilan ang nagkakandak sa Quezon City, from Quezon City, ang nagbibigay ng health certificate ay dalawa. Pre, huwag mo nang isipin yung Ilocos. Ay, siksi. Yung na lang galing Fairview. Galing Fairview lang, papuntang Cubao. Ang positive. Magbibigyan na ako ng ihimplo. Naglakad sila. Hindi, yung ihimplo na lang yung ilalagay ko. Yung ako na mismo ang kukuha ng travel permit. Pipila ba ako dyan sa ang dami-dami may sakit dyan na para lang magpa-test? Para maging negative ako? Paano sa haba ng pila maging positive na ako? Paano yung galing ng Mindanao? Saan siya magpa-test? Dito sa mga medical clinic approved by DOH, hindi pa sila accredited. Tinanong ko na yung 4 na medical clinic na accredited sa amin kung pinayagan na sila. Sabi, sorry, hindi pa kami pinapayagan although nag-apply na kami. Wala. So, saan pupunta yung seaman ng pag mag-medical para lang maano yan yung rapid test ba yun? O ano yung mga test na yan? Wala, hindi sila allowed. Punta sa Red Cross, pila ang abutin mo. Problemado tayo dyan. Oo nga. Great plan muna tayo. Time out lang po. Galing kay Sintangkang Tangkag Jude. Shoutout sa mga UEB family, especially to Captain Flores. God bless you po. Galing kay Army Milora Ranton, good afternoon po sa lahat, especially kay Captain Flores watching here sa boarding house natin. At galing kay Neljin Cañete, good afternoon, Captain Flores and Engineer Rimes, God bless po sa inyong lahat. Galing kay Kidlat Hertz. Hello mga sirs, may mga balita po ba na nag-ease ng konti ang Singapore ng mga restrictions nila for crew change? Ano po masasabi ninyo? I can answer you on that. No, we cannot answer you on that. Wala po. Sorry. Apo. Singapore, first week ng June, they are ready to accept crew change. Mayroon silang mga patakaran lang na sundan mo. Napakasimple. Dapat ganun ang gagawin ng buong mundo. In accordance with that ITF resolution. Simple lang. Pumunta ka doon, kailangan mayroon kang quarantine health certificate na nagsasabi ka from the airport to the vessel, kailangan yung susundo sa iyo ay exclusive na ikaw lang yung pasahero o ilang kayo, iwa-iwalay. Na properly, you are dressed doon sa yung face mask, kung mayroon yung face shield, mga ganon. Then, direct to the vessel. Walang problema. Ganon din ang signing off. Mag-sign off ka, galing sa barko, i-direkta ka sa airport. Walang problema. Dito sa atin, problemado tayo. Galing po kay Alan Balibol Colokyo. Agree, Cap. Implementation must be pushed according to the guidelines. Ito na po galing kay Gibson Bering. Bagsak yung manning industry natin. Patuloy na lockdown sa airport. Chinese po ang pumalit sa akin. Nakakalungkot naman. Yeah, yan Chinese,
narinig na natin. Indiano, narinig na natin, no? Kasi klaro yan, sila mismo ang nagsabi na pinalitan sila ng insect, pinalitan sila ng Indiano. Susunod niyan, Vietnam. Kasi nakita ninyong Vietnam, wala pa silang namatay sa COVID-19. Naka-ready na rin. Ako, ewan ko after this kung saan dadamputin ang Pilipinas kung ganyan tayo mag-isip. Ang problema kasi, Padres, tayo sabi sa mining industry, sabi, but it's falling on deaf ears. Para kasi wala silang pakialam eh. Para ba sabihin mo sa kanila, sagot sa'yo, at pa, malay ko ba, pakialam ko. Parang ganun eh. Wala talagang konti man lang nakita ko na galaw ng gobyerno para masolve ang itong problema ng mining agency at saka ng ship owners at ng mga marinong Pilipino, of course. Kasi yan nga ang sinasabi ko na napakaraming ginagawang local rules. Lahat ng tao magsasabi ang mining agency, lalo for example, naglabas ng directives, mining agency magbabayad. Kunyari, Coast Guard naglabas, pati yung aviation, mining agency magbabayad. What if kung hindi ko sundin? Meron ba akong problema sa kanila? Sila ba nag-license sa akin? Ba't nila ako inutusan ng ganon? Dapat sa POEA ang magbigay. Pero lahat nagbigay ng ganitong advisory, nakakalito tuloy. Hindi naman sila nagbigay ng lisensya sa atin eh. Kunyari, hindi ako susunod as mining agency, mapaparusahan ba ako ng OWA, ng Coast Guard, tatanggalin yung aking accreditation o license? At saka wala naman yan doon sa aming pinirmahan na mga guides ng at saka rules ng POEA. Nung una, wala naman nakalagay na ganyan eh. Kasi pagkatapos ng kontrata, tapos na rin ang responsibilidad namin. Pero of course, nasa mining agency na yun. Kung gusto mong tulungan o hindi. Pero para puwersahin ang mining agency, kahit siguro i-demanda nila, tanggalan nila ng lisensya, hindi merong konting legalities doon. Kasi nga, wala naman nakalagay doon sa guidelines doon nung binigyan nyo kami ng license eh. Ang usapan dito, ipapadala ko yung seaman at pagdating niya sa airport, tapos na kontrata niya. So bakit ang mining agency? Kaya nga nagbabayad tayo ng welfare doon sa OWA para in times of this na papangalagaan ng ating mga seafarers pagkatapos ng kanilang kontrata sa atin. I do not understand this thing. Hindi ko ito maintindihan na everyday nakakabasa ako kung saan advisory nang gagaling. Pero ang POEA, isang labas lang. Yun lang. Sa kanila, palit-palit lahat. Pati air aviation, nagbigay ng ganong na ang mining agency magbabayad. Sa kanila, binase yun. Pero kapag land-based, ang uwa ang magbabayad. Yeah. Kapag land-based. Yan nga po kasi may mga nagugulat yung mga tagalabas na industriya, may mga kaibigan ako na from the other business sectors. Kasi parang first time nilang makarinig na yung agency, yung pinapa-shoulder lahat. Kasi sa kanila parang to a certain extent lang din yung covered ng employers. Sino po ba ang nagbigay ng directive na yan? I mean, ang POEA kasi sa DOLE may nakalabas din daw na hanggang saan lang yung ng employers, yung responsibility. Merong memorandum circular o advisory ang POEA at saka UWA na ang mining agency daw magbabayad at kapag land-based, ang magbabayad ay UWA. Lumabas yan. Kaya nga, yan ang sabi ko, kayo mga mining agency, dapat magkaisa kayo, lumaban na kayo, at kung kailangan nyo ang tulong ko, nandirito ako, lumantad na kayo, at ang mga marino naman, para hindi mabangkarote itong mga mining agency, sulatan niyo si Presidente na dapat ilabas na ang pera sa UWA kahit mga 2 billion lang, 1.5 billion pesos para gagastusin dito sa COVID testing, gagastusin sa mga pamasahe nila. Yan. O galing kay John Serrano, good PM po mga sir. Nung May 1 pa po kami dumating ng airport at kinuha kami ng agency namin para dalhin sa Apartel for quarantine. At nung May 4, kinuhaan kami ng swab test pero hanggang ngayon wala pa rin result.
Ang masaklap dito, hindi sagot ng agency namin ang bayad sa apartel. Lumalaki na po ang babayaran namin ng kasama ko. Ano po ba ang magandang gawin dito? Walang problema kung sila po nagbabayad. Okay lang po yun. Sir, siguro anong money agency po yun? I mean, common po ba? Parang first time ko po nakarinig na hindi yung money agency na ang ano, nag-shoulder. Kasi normally nga, yung money agency na nag-shoulder at sobrang laki talaga ng gastos. Kaya kapag patuloy na ang money agency magbabayad sa boarding house, no, sa hotel ng mga marino, maaaring malaki ang posibilidad na mabangkarote ang mga money agency. Posible pa kaya na nawala na, nag-ano na rin yung money agency niya? Galing naman kay Jerry Jr. Sinipeti, basahin niyo ang mga comment ng marino, ang mga medical namin dapat asikasuhin, di kami makaalis. Kasi ang ibang lahi, masyado madami po kasi. Opo, medyo mabilis lang Sir Jerry. Pasensya na po, medyo mabilis pag yung internet ko nag-aano rin po. Ibang lahi, 2 years ang validity ng medical only in the Philippines. Ano po ba yung masasabi niyo tungkol sa medical? Kasi may mga nagsasabi na yung medical certificate nila malapit na mag-expire, hindi pa rin po sila nakakasampa. Wala po bang updates doon? Hindi, ang normally, ay 2 years. However, kapag ikaw ay nasa bakasyon ng 3 months or more, that 2 years validity ay invalid na. Kailangan mag-medical ka ulit. Yun yung batas ng sa medical. Galing kay Nicolito Sepulveda, Marina is run by vested interests. More trainings even for experienced crew and officers that are continuously sailing. Still required to do retrainings and revalidations. For what? Hey, Papa, what were you gonna say? Yeah, sa training at saka retraining, I believe until now suspended yan. So there's no training ongoing. Hindi natin alam kung saan sila nagtitraining yan, bakit sila nagtitraining. But as far as we are concerned at this time, suspended pa ang mga training. Hindi magandang section. Magandang, if I may, narinig ba niyo ako? Oh, sir. Opo. Pagdating sa training, kung pa yan, wala pang training sa ngayon. Hindi pa nagbibigay ang Marina yung guidelines for training and assessment. Kaya sila nagbigay ng extension for those who are on board. Kung ang COC mo o COP ay nagpaso hanggang May 31, you are extended for another 6 months. Yon, maliwanag yon. Pati seaman's book. Ngayon, kung ikaw naman ay pasakay at malapit nang mag-expire yung mga dokumento mo, bibigyan ka rin ng Marina ng extension, revalidation ng 1 year lang para ikaw ay makasakay. Wala nang training yun o ano man niya kailangan. Basta ang kumpanya ay i-apply ka, ginarantiyang ka, bibigyan mo, pwede kang umalis. No? Mag-apply ka through mismo. At ang LO mo, pupunta sa Marina para i-update lahat yung papilis mo. Yun yung patakaran ng Marina. Ang problema mo nga, hello, Cap. Ay, Chief. Kailangan mo ng fit to work ka, kasama yung COVID-free ka, COVID-free. Ang medical clinic ngayon, wala pang Nako. Yun lang naman ang tanong dyan.
Yes, kasi sabi po ni Jerry Jr. Sinipite, dapat po kayo na mismo ang magsasabi, di ba? Kayo ang boses ng mga marino. Okay, sasagutin ko yan lahat. No? Unahin natin yung sinasabi niya. Kayo ang boses sa mga marino. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Wala akong ginawa kundi magsisigaw at iparinig yung inyong mga sentimento. Ginagawa ko yon. Now, tungkol sa training, ito sana ang topic natin dito, yung tungkol sa crew change. Pero may nagtanong na naman tungkol sa training. Sana, pag ang topic natin training lang talaga pag-uusapan natin. Kasi yung training na sinasabi mo, no, maraming iba na nasasabi na bakit ako mag-training yan? Bakit ako mag-training na ganito? Matagal ko na ipinaliwanag sa iyo. 3 ang klaseng training. Yung training na nasa IMO STCW Convention. Training yan, no? May training, specialized training sa mga barko nila na specialized vessel nila. Pangalawa yan, may training na pinapakuha sa inyo ng mga komisyoner. Nangungumisyon. Yun. 3 klaseng training yan. Pero dapat alam ninyo kung ano sa STCW Convention. Kaya nga, meron tayong Facebook, no? Kasi wala naman kayong libro tungkol dyan sa IMO STCW Convention. Gumawa ako ng Facebook, IMO, Tinig ng Marino, IMO STCW Convention. Doon pinaliwanag ko ang mga training, bakit nagkaroon ng training. Yun. Galing kay Alan Kaisip, dapat lahat ng marino sumuporta lahat. Huwag tayong magtikong bibig lang. Tayo rin ang kawawa. Totoo naman, agree naman po ako doon sa sinabi ni Mr. Kaisip. Yan Well, ang problema. Ang pwede ko lang sanang matanong yung tungkol dun sa mismo. Hindi ba ito mangyayari na katulad ng pagka-ipinail mo sa mismo, hindi makapasok ang mga marino, nakakapasok yung mga may mga business dun sa labas. So sana hindi ganun. Kasi kung ganun din lang, useless din yung gagawin na extension. Kung hindi rin makakapasok ang marino ng madali na pagpasok niya today, bukas meron ng sagot sa kanya marina, at ang makakapasok ng madali lang yung may mga business sa no, katulad nung araw sa luma sa Masagana na pag ang seaman hindi makapasok pero yung mga may computer sa baba nakakapasok, it means nothing. Kaya makaka-hindrance din yan sa crew changes. So sana, kaya ba ng marina ang 10,000 applicants or sabihin na lang natin 3,000 applicants a day para maproseso, okay lang sana yun. Kung na-upgrade na yung mismo, I will salute marina and I will appreciate that kasi talagang mapapadali ang buhay ng marino. Pero kung ang mangyayari, magpapile sila, hindi sila makapasok, magpapile sila, hindi sila makapasok. Pag nakapasok naman, after 2 months pa marirelease yung certificate. Yun ang sanang maging maliwanag na ano. Yep. Magre-react ako doon kay partner Edgar, Captain Flores. Yung processing na it has become until now online na. Bureaucratic pa rin ang procedures. Balikan ko yung sinasabi kanina ng circular ng Marina tungkol sa extension ng 6 months while on board. That is correct. Automatic extended ng 6 months ang papeles, lahat ng documents ng mga Filipino seafarers na nag-expire while on board. Ngayon, kung babasahin niyo yung circular na yon, yung mga nagpa-process assure na nag-expire na ang kanilang mga documents, ang nakasulat sa circular or advisory ng Marina will continue to process the applications ng mga nag-expire. Ang pinakahuling sentence ang sabi, subject to documentary requirements. Palagay ko, ito ang magpapatagal at magpapabacklog ng process nila sa mismo. Kasi part of the documentary requirements, yung mga training and retraining, lalo na sa basic safety. So, at lahat yan, tenga, dahil walang training ngayon,
tigil yon. So nobody can comply with the documentary requirements. Lalong-lalo na pag hinanapan pa ng medical certificate because of the COVID-19 testing. So talagang may challenge dito. Ngayon, balikan natin yung issue natin sa crew change. Yung pinag-uusapan kanina na 60 years old and above, which are considered now immunocompromised, 10% lang siya ng total population ng seafarers as per demographic statistics. 10% lang. So, ibig sabihin, kung 400,000 ang Filipino seafarers, 40,000 doon, 60 years old and above, senior citizen. So, immunocompromised sila. But that is not the only definition ng immunocompromised. Immunocompromised, as per definition, yung lahat ng binanggit nyo kanina na may maintenance, yung may mga maintenance on board, yung sinabi ni paring Nelson, nang nag-expire na ang contract sa barko, yung supply nila ng maintenance nila, ubos na. These are immunocompromised seafarers. And it does not necessarily mean senior citizens sila dahil ang daming bata below 40 years old may maintenance. At yan sa high blood pa lang. Hindi pa kasama ang sugar at ang diabetes at ang kung ano-ano pang mga different illnesses na kaya namang i-maintain ng gamot while on board. So yung 10% na sinasabing immunocompromised is the minimum. So yan ang ating dapat paghandaan na yung mga seaman natin, they should now find out their status. Ang masakit nito, yung mga seaman naman natin, pag nabalitaan nilang 10% may hirapan makasakay dahil immunocompromised, violente. They fail to understand na this information is intended to help them prepare for the scenario na what's going on now presently that never happened before in our industry. So ito, sasabihin ko, even humanity itself, despite of the experiences ng mga plague, bubonic plague, virus, coronavirus, SARS, ewan nung araw, bird flu, etc. Until today, humanity is not prepared. So, nasa sa atin na yan, kailangan let's be smart and proactive and prepare for any eventuality. Kaya ang information should be meant to prepare us at may power ang information kung alam natin. Kagaya niyan, alam naman natin, dineclare ng IATF, walang restriction ang travel ng seafarers. Very good. Paano siya mag-travel? Walang flight. Paano siyang lulusot sa checkpoint para mag-apply, para mag-process? Kailangan ng certification na essential worker siya. Sino ang mag-i-issue sa kanya ng certificate na essential worker siya? So yung realities on the ground is putting us on a very compromising position that at this time, we should take the opportunity na yung mga nahihirapang ibang bansa, dapat tayo mag-take over. Ang nangyayari, sila ang nagte-take over ngayon sa positions natin. So I think our government has really to put their best minds on this para before June 15 na taning ng ITF for massive crew change. That's about 450,000 sa buong mundo. Kung makuha natin ang share niyan, 25%, that's 100,000 Filipino seafarers joining ships. And at an average income na $3,000. You can just imagine how many millions of remittance again and income for the Filipino families. So may sense of urgency rito na kailangan palagay ko sama-sama. Now, pagdating dito sa mga manning agencies, na ngayon sila ang may burden sa quarantine, sa facilities ng isolation, sa hotel, accommodation, food ng kanilang mga crew na never sa responsibilities nila in their agreement with the ship owners, even with their license, as you have mentioned. Kaya ang manning agencies, as far as I know, 400 yan in the entire Philippines. There are 400 manning agencies. It's, I think, a very powerful number if the manning agencies now come united and come with one voice na ilatag na ang manning agencies are part of nation building by helping our seafarers
gain employment from international shipping. Kailangan malakas ang boses ng Manny. So, yan ang message. Actually, Kap, hindi siguro po nare-realize ng ating gobyerno yung kung gaano kalaki. Kasi akala nila pag bumagsak yung industriya maritima, seafarers lang mawawalan ng trabaho. Hindi lang po yun. Andun yung mga suppliers, yung mga staff ng manning agencies, yung mga training centers. Marami, damay-damay mula janitor hanggang executives, damay-damay po yan. Galing po kay Jerry Sinipite, Madam, ano sagot sa medical? Sir, baka pwede... May sumagot na. Ano po ba pinaglalaban ninyo, sir, sa medical? Kung ano po ba yun? Pa-extend? Ano po ba yung guideline ngayon sa medical? Papa, naka-mute ka pa. Hindi, kasi sa medical, actually, meron ng mga medical center, medical clinics na mag-open sa 20. Pero meron na rin silang certain guidelines tungkol sa social distancing. So, ngayon, binigyan kami ng medical clinic ng advisory na 3 crew lang per company ang nila every day. Tatlo lang. Kaya nasa manning agency na yon kung paano nila gagawa ng schedule yon. So, kasi hindi rin naman sila pwedeng di sumunod sa guidelines ng DOH regarding the matter. So, hindi hindi question yung medical. Ang question doon, kung magkakaroon ka ng foundation ng question doon, how long it's going to be. Kunyari, i-outsource ng clinic yun, pupunta ka sa specialist. Is there any specialist na available? Yun. Kung may isa clinic na madali naman yung medical na kung talagang mag-o-open lang ang clinic, bibigyan kami ng chance, program namin yan, lahat. Mabalik tayo doon kay yung partner. Kasi yung tungkol doon sa certification. Kasi ganito di ba? Kasulad ng sinabi mo last time, partner, na mayroong provision sa SCCW na pagka ginagamit mo continuously na 5 years, no need muna ng refresher or pwede mo ng So yun ang sabi ko sana sinabi ko kay Nelson na kasing 1 year na yan, it was my contention from the beginning. Ang ibigay dito sa land base na nasa lupa ng mga marino, 1 year. Kasi sa onboard, 6 months. Pero yung 6 months dito sa lupa, it doesn't mean anything. It cannot help. Kasi I will not accept a seafarer with 6 months valid document. So, pero kung gagawin mo yung katulad nga doon sa binigay na guidelines ng Marina, mga documentary evidence prior to that, then para ka rin nag-apply ng panibago. Hindi mag-apply ka na. So, ang sinasuggest ko sana, since magbigay sila ng isang standard na, okay, 2 years ka na nagbabarko ka na at continuous mong ginagamit ng 5 years o kayong ibang mga existing seafarers, why not give a blanket extension? Wala nang filing sa Marina. Blanket extension, mag-advise sila ng advisory na all na ganito lagay sa guidelines extended ng 1 year. Tapos yung advisory to be passed to the IMO to disseminate sa mga member state at every documents na expired nila i-attach yung Marina Marina advisory. So, it will lessen the work of Marina para dun sa mga incoming na magpa-file ng mga baguhan or what, pati sa lahat. And then, after 1 year, pababalik yung mga tao na to. So, magiging maluwag yung hindi magkakaroon ng bottleneck to now. Kasi kung hindi mo gagawin ganun at magpa-file pa rin, magkakasabay, is there any, yung mismo ba, meron silang para sa ganitong programa at meron ba sila sa mga new nag-a-apply? Pero kung bibigyan mo ng blanket na advisory, na okay, bigyan mo sila doon ng isang guidelines na lahat ng na to extended for 1 year. So makakasakay na sila, wala nang hassle, wala nang manning agency na pupunta sa marina ng mga LO or what. Outright. Advise na lang yung IMO, advise na ng member state na this is our palagay ko tatanggapin kasi nasa provision nga ng ng STCW . Okay. Tungkol dyan sa nagtatanong, tungkol sa medical. Ang medical talaga, every 2 months yan. Hanggang 2 months lang, expire na yan. Kasi kagaya, isang manning agency, nagpadala siya ng 12 katao sa Japan. Dumating ng Japan. Yung isa lang, naging positive sa COVID-19. Yung isa na yon, na natiri sa Japan, dinala sa hospital. Yung 11
pinauwi dito sa Pilipinas. Now, kung ikaw yung money agency, sa iyo na naman ang gastusin yan lahat. Ilagay na naman yan sa quarantine. Yung 11 ka mga crew na yan, ikaw naman magbabayad sa hotel. Pagkain nila lahat. Dahil lang sa hindi mo na pamedical ulit. Kaya bago nga mag-join ulit, dapat talaga mag-medical sila ulit. Kasi iba nga ang panahon ngayon. Iba ang panahon ngayon. Maaring ngayong araw na to, hindi ka ba COVID positive? Bukas ang makalawa, COVID positive ka na. Sumampa ka ng barko. Pagdating ng Japan, o pagdating ng US, o kung saan lugar. O di, pauwiin na naman yung ibang mga kasama mo. Yan ang problema. Kaya kailangan talaga i-renew yung medical examination. Yes, so I think ang guiding policy rito, ang medical certificate, pag hindi mo na isakay within 2 months, mag-expire. Correct. Correct. Pag naisakay mo, it will expire 2 years after. Yun ang standing policy. That is under normal circumstances. Now that we have pandemic and there is no known prevention or cure or vaccine except physical distancing, everybody is at risk. May travel history ka from let's say airport going to your joining port, may contact ka sa kung kani-kaninong mga tao, may risk na. And who knows kung sino ang carrier. That's why I think over and over again, our government has been making an announcement that everyone should consider himself to be safe by distancing from others. And even safer if you consider yourself as a possible carrier at umiwas ka na mag-contact sa ibang tao. So if everybody is doing that, everybody is exercising physical distancing, the new norm with the social etiquettes, gas mask, face mask, washing hands, and all these physical basic precautions, ito ang new norm unless na may vaccine na. And until such time, I think we are all under the same predicament. Yung ang PEMI ngayon is not enough to clear a seafarer to join a ship. Not unless may nag-certify sa kanya na COVID-19 free siya. Galing kay Stefan Prince. Nabuhayan ako, Kap. Kala ko call center na lang bagsak ko. Galing naman kay Benjamin Lagarde. Tama yan, ay dapat ganun na lang muna habang ganito ang sitwasyon. Hindi dapat extend mo na refresh ang training. May nagsasuggest po na kung saan sumali daw po kayo dun sa zona ng presidente para maiparating natin sa presidente. Siguro po i-mention natin na may marami ng letters actually, mga manning agencies, yung mga joint manning group, even yung mga lawyers na maritime lawyers na nagpadala ng letter kay presidente tungkol po dun sa mga suggestions at saka sa it's really being taken seriously by everyone in the industry. Yes, Ariana, uulitin ko yung isang idea na maging possible global solution for crew change. A crew change hub, common ports, common time ng joining and disembarkation para minimize ang travel all over, hindi scattered. Example, if Singapore have established an accepted protocol, then Singapore could be a crew change hub. Sabay-sabay magjo-join yung mga crew sa isang flight, punuin, puro seaman na merong certifications. I believe this can help. Yun lang, ang coordination nito would be massive from the manning agency, from the local government, administration, to the administration of destination, local port authorities, ship owners, agents, ang arrangement up to the details, yung travel niya, if going to the hotel or directly to the ship, lahat yan i-monitor, may physical distancing and so on. I believe at this time naka-establish na
ang mga administration ng kanya-kanyang procedures. Ang kailangan na lang ngayon, coordination. May isa pa nga ako naisip. Like for example, ngayon, ito, yung background ko, Manila Bay yan. You can see, no, from the distance, yung mga cruise ships na naka-anchor dyan. They went on their way to come to Manila Bay and anchor. What if ships that really in dire need of crew change drop by Manila and change the crew, Filipinos to Filipinos, with all the necessary protocols? So that's one thing. Unless there are better ideas, then we adopt better ideas. But it's not healthy na mawalan tayo ng maisip na solusyon. Let's all think. Ideas are unlimited. All together we can surpass this challenge. So ganon. Dapat ang crew change magkaisa lahat ng nasa industry. Chief, may sasabihin po kayo? Hello? Sa palagay ko, no? Sa palagay ko, kulang pa talaga yung pag-iingay natin. Kasi kung sapat na yung pag-iingay, palagay ko, ang Malacanang gumawa na ng aksyon. Ngayon, wala pang ginawang aksyon ang Malacanang, hindi pa sumasagot sa ating mga hinaing, ibig sabihin kulang pa. Kaya nga, sinasabi ko sa ating mga marino na kung maaari, sumulat kayo, email, mag-email kayo, PCC, no? Presidential Complaint Center at malacanang.gov.ph. Sabihin ninyo, ang hinaing ninyo, kung may 50,000 na nag-i-email sa ating presidente, araw-araw, sigurado ako, nagagalaw sila. Pero karamihan sa ating mga marino, naghihintay lang sa biyaya. Pwede pakiulit yung email address? Pwede pakiulit yung email address? Ang email address ay PCC, meaning Presidential Complaint Center, no? PCC at Malacanang, hindi inyo, no? Malacanang.gov.ph. Yun. Kung 50,000 ka mga marino, ang mag-email araw-araw, mapupundi ang Malacanang, gagawa sila ng aksyon. Pero ang gusto kasi ng karamihan nating marino, maghantay na sila ng biyaya na mahuhulog galing sa langit. Yeah. Hindi po. Kaya ngayon napakalaking challenge ito kasi siguro dapat talaga yung dito natin maano na lahat talaga gumawa ng effort. Hindi lang yung mga money agencies, hindi lang yung mga maritime unions, kundi mismong mga marino. Kasi walang mangyayari kung konti lang yung boses na nag-iingay. Last yung tungkol dyan sa crew change. Kasi huwag nating isipin na we are ready. I'm telling you, we are ready. Just open the airport and we can send our people back. We are ready na. Kasi meron na nga kaming naka-schedule na mga padating. Marami na kaming schedule na kapadating. Sa 26 kasi sarado pa yung airport. Supposed to be sana itong linggo na to. So kinancel namin sa susunod na puerto. So by then, ready na kaming magpa-uwi ng mga tao eh. Hindi na kami meron ng arrangement. Ang problema nga is our system here, yung airport. Nakasarado pa eh. So hindi kami makapagpa-uwi ng mga tao. Meron katulad yan. Nung nagbukas, meron kaming yung na-stranded ngayon sa Rotterdam, nakabalik na yung 5 yung isang araw. So ganun kadali lang eh. Open the airport. Give us what is your guidelines sa airport. We can send our people back. Yun lang naman. Ang naging magandang arrangement ngayon, doon sa airport pa lang, kinukuna na ng test. So, pero ang problema, kailan 'yon matatapos kasi meron na yung 13 ko na nandoon sa hotel nung 13 nagpa-COVID test. Imagine, hanggang ngayon wala pang resulta. Yung isang kapitan ko na unang dumating, nagpa-COVID test May 1. Hanggang ngayon wala pang resulta from Red Cross. May 1. So yung kumbaga yung mga manning agency and the ship owners are ready to change the crew.
Ang problema, dito nga sa atin na nagiging hindrance. Yung iba, gusto nga umuwi, tapos ikukwento ng iba, pare, wag ka nang umuwi. Kasi ganito yan, ganito yan. So, yun ang magiging problema ngayon eh. Hindi ready ang manning agency to send. Kasi, wag nating isipin, yung iba rito na na-stranded, may mga medical certificate na yan eh. All you need to do is to extend sa clinic eh. Pa-issue ng validation ng pwede naman yun eh. So, hindi kasama ang owners at saka yung manning agency, may lineups na kami, ready na. Just give us the para mapauwi namin yung mga tao. Bibigyan ko kayo ng example, Cap, no? Cargo Safeway. May crew sila na bababa sa Korea. Palipad na sana yung aeroplano. Biglang bumalik. Biruin mo, magbibigay tayo dito ng advisory. Alas 12, midnight. Kinabukasan, implement ka agad. Tapos, nangyari na naman ulit. Kasi, di ba, yun ay May 5 to May 8, no? Isang taradong airport. Tapos, binuksan. Aba, gano'n na naman. May crew na naman sila na bumaba sa Hong Kong. Wala namang walang gumawa ng advisory hating gabi, kinabukasan, implement ka agad. Hindi na naman nag-uwi. Nasa airport na. Yung mga bababa ng mga crew. Nag-hotel na naman. Hindi ba mapipeste yung mga ship owner dito kung ganito tayo sa Pilipinas? Yan nga ang problema eh. Dito sa atin nanggagaling ang problema. Tayong gumagawa ng problema eh. Okay po. Chief. Yeah, going back dito sa background ni Captain Sabay, kung makita ng mga kinaukulan niyang kadami-daming cruise ship na yan, majority of those ships are with Filipino crew. Ang tanong, napauwi na mga yon? Kung oo, kung napauwi na ang mga Pilipino dyan, nagsiksikan na sila dito sa mga quarantine areas. Nandyan na sila. Kung yung kwento ni Captain Flores na nung 1st of May pa nakunan ng test yung kapitan niya, ay ba, anong pizza na ngayon? So, siksikan sila doon. Ang susunod kong tanong, siguro, yung mga cruise ship na yan dyan, abutan sila ng ang Courage area, mura dito. Magtatagal yan ng 6 hanggang 1 taon dyan, 6 na buwan. So, bago sila makagalaw, hanggat hindi nagkakaroon ng vaccine, hindi talaga estable ang tayo pinag-usapan dyan eh. Tao yung kargamento nila, hindi yun bulk carrier yan. So, malaking porsyento ang mawawala sa number of Filipino seafarers. Dahil sinasabi nila mga 50,000 na napauwi. Kung i-add mo yung 5,000, 10,000, kung ano-anong mga additional dyan, abot ng 50,000 yan. So, apektado ang ekonomiya natin. Plus, ang daming pamilya ang apektado. You could just imagine, ang marino, aminin natin, may mga inuhulog-hulugan yan. Marami yan. Bahay, sasakyan, lahat. So, kung magbilang ng taon bago makabalik, kawawa ang marino. Nakakaawa. Kawawa yung bansa natin. Kawawa din ang bansa natin. Okay po, sir. Medyo lumampas na tayo sa oras. Any last messages po para sa ating mga viewers? Cap. So, si Cap.
Oo nga. Sa akin naman, ang message ko lang, yeah, let these people, let us list down our priorities pagdating dito sa ano na to. Then, we go for the best, yung kung ano yung dapat i-prioritize natin. Hindi yung lahat ng issue priority. Wala tayong magagawa nun. Sit down, isulat mo lahat yung mga prioridad na dapat at yung pinaka-prioridad ang unahin, dahan-dahan, isa-isahin. Hindi pwedeng sabay-sabay kasi sabay-sabay, wala tuloy na nagagawa. Pangalawa, nothing against, really, this is just my personal opinion. Yung mga hindi nagtatrabaho sa Manning Agency, kami, pati si father mo nakapagtrabaho sa Manning Agency. Si Captain Sabay, si Sir, matagal ko na nakita na hindi nagbabarko pa ako. So ang sinasabi ko, na mag-inject talaga nung proper minds na kasi kung puro yung mga hindi alam ang pag-ikot ng Manning industry or yung crew changes or what, they can easily make anything they like. Pag sinulat nila, uy, maganda yung English na to. Sige, patupad natin to. Maganda kasing presentation. Hindi ganon. Ang tanungin mo, doable ba yon? Doable ba yun sa present situation? Baka yung sinasuggest mo sa normal situation, this is not a normal situation. Yun nga lang ang sinasabi ko. Sana, involves yung the likes ng sa Manning Agency na nagpapaalis ng tao. Yung kung talagang anong consequences nito pag hindi nakaalis, may babayarang agent, lalo na, for example, katulad nun, nag-advise ka sa agent, di dumating yung tao mo, babayaran mo na yun kasi hinayar mo na siya. So maraming mga expenses na kaya nga dapat, pag-usapang maigi ito, nang talagang yung mga nagpapatakbo ng Manning Agency, at hindi lang yung kung ano yung maisipang isusulat. Yun lang po. But nothing again. This is just my opinion. Yes po. Anyone else po? Sa akin, sana yung quarantine period na 14 days, to the letter mapatupad. After 14 days, pagka napauwi sa kanya-kanyang mga probinsya at bahay, matidecongest ang Manila. Now, these people ngayon na umuwi galing sa barko at ready ang kanilang mga papeles, I think they put themselves on standby para sa pangangailangan ng shipping dahil mangangailangan ng shipping ng napakaraming seaman for crew change in the next month. So they should put themselves on standby at ready makasampa dahil valid yung kanilang mga documents. Yung mga hindi pa nakatapos ng mga documents nila, I think they have to find ways now in order to validate their documents para anytime travel ready sila. Sa pagdating naman sa gobyerno, sana bigyan ng facilities, yung transportation, movements, intersonal movements ng mga seaman from region to region, province to province, city to city, na pagka-seaman at declared essential key workers of the world, payagang bumiyahe at makapag-process. Basta't i-maintain yung social distancing etiquette. So dapat buksan at wag tigilan, wag bawalan. Dahil sa policy, wala nang restrictions para sa seaman. Open. And then coordination with the administrations of other countries pagdating ng joining sa mga ports ng arrival sa ship owners, operation ng kanilang vessels. Ang coordination na to, may guidelines ang IMO para sa crew change protocol. From ship hanggang makarating sa ordinary residence and from ordinary residence to the ship. May guidelines na ang IMO. At sana ma-pick up natin at gawa ng paraan na ma-adapt dito para magkaroon ng swabing movement despite the ECQ, MECQ, DCQ at BBQ. Na sana tuloy-tuloy ang movement ng mga seafarers. Pagdating naman sa medical certificate, sana yung COVID-19 testing ma-establish na sa mga medical clinics. Meron nga mga medical clinics na available na ang kanilang COVID-19 testing. So, nag-complicate lang dahil sa no known vaccine. Kahit na COVID-free na 19 na, COVID-19 free ka ngayon, pag nag-travel ka, lahat ng contact na dinaanan mo, may risk. So, isa yon sa mga considerations. But, their movements from ship to ship, joining in the next month, dapat bigyan ng avenue para tuloy-tuloy ang changes. At ang ating economic build-up.
through remittances ng ating mga seafarers. Chief. Ganito kasi yung meron na tayong mga advisory. Halimbawa, nagpalabas sa advisory na ngayon mag-umpisa na yung general, modified enhanced community quarantine. O pwede nang bumalik yung mga trabahante, pwede nang bumalik sa kanilang trabaho. Ang problema, wala namang masakyan. Paano ka magkakabalik? Nandiyan nga yung advisory. Magandang intensyon. Pero hindi nila iniisip kung paano. Halimbawa, ngayon, huwag haragin ang ating mga marino. Kung halimbawa, babiyahe sila para makasampas sila ng barko. Pero meron bang mga protocol dyan, mga guidelines dyan na ito lang ang dadalhin ng marino. Ipakita lang nila ito. Hindi dapat harangin. At may ipoprovide ba na sasakyan sa mga marino? Yan nga problema magmulang Pasay nga, papuntang Manila, hindi ka na makapunta hindi ako nga, hindi nga ako makalabas sa bahay. Paano nga yan? Kaya nga bago sana sila magbibigay ng guidelines, ginakausap nila yung mga haligi ng industriya para magbigay ng mga opinion nila kung paano ang gagawin natin upang matulungan talaga natin ang ating mga marino. Kagaya palagi kong sinasabi, gumagawa ka ng batas. Ikaw gusto mo rin gumawa ng batas. Yung batas na yan para sa akin. Anak ng kamote, hindi man lang ninyo tinanong ako kung gusto ko ba yung batas na yan? O kung gusto ba ako mapagamatay? Kung kailangan ko ba yung batas na yan? Tanungin niyo muna ako kasi para sa akin yan, di dapat concern kayo sa akin, tanungin niyo ako kung paano ito mga kabuti para sa akin. Yun. Okay. Chief. Yeah, halos nasabi na ninyo lahat yung mga problema. Dahil nga sa mayroon inilabas nga ng IATF na procedure. Pero dito sa ground ang problema. Nandito sa baba ang problema. Dahil okay, makapag-process ka ng dokumento. Lahat magagawa mo. Medical, mamumroblema ka. Sunod na problema, transportasyon. Yung galing ng Visayas, Mindanao, yung iba doon, gaya ng Cebu City, GCQ sila, hindi sila MECQ, GCQ. Talaga hindi sila makaluwas. MECQ nga tayo. Yung nasa lugar, MECQ. Hindi naman makarating sa Maynila. Walang sasakyan. Ipagpalagay mo na lang makalusot. Wala namang eroplano. Wala namang barko galing doon sa... Kasi nga, geographically, di ba? Yun ang advantage natin 7,000 islands. Kaya hindi dumami ang sakit. Pero yun ang disadvantage ngayon. Hindi ngayon makapunta dito sa sentro ng processing lot sa Maynila dahil inaasahan mo barko at eroplano. So problemado talaga tayo. Ang sabi nung nag-text sa akin airport dapat buksan. Marami na ang napalitan ng ibang lahi ng mga Pinoy. Ibang lahi na daw. Nasa Maning ito nag-text sa akin. Hindi maayos ang procedure na decongest ang Manila. So, sinabi lang na, kapag naswab, ang tagal mag-antay ng resulta. Tama po. Yun yung mga, kahit na mayroong protocol ang IMO, kung hindi naman sinusunod dito, sarado pa rin, wala pa rin. At then, papalitan ng ibang lahi. So kung continuous na palitan ng ibang lahi,
wala na. Kawawa na ang Pilipinong marino. Yun lang. Sa hindi rin naman po siguro natin masisisi kung yung minsan may mga protocol na hindi angkop sa atin dahil marami po tayong people in power who are not familiar with the maritime industry. Dahil ang maritime industry, kung hindi ka sa loob nito, hindi mo siya masyado maiintindihan. So siguro po ang lesson lang na nakikita ko dito, sa susunod po na magkaroon tayo, pumili naman tayo ng ating representative na marunong sa industriya, maglagay tayo ng tao na magkaroon ng kapangyarihan na pwede nating maging boses. So kaway-kaway po sa Marino Party List. See you po again next Tuesday. Ayan, meron daw bago MMECQ. Matira, Matibay, Enhanced Community Quarantine. Ako si Enrino lang naman dyan ka. MMC, Matira, Matibay daw. See you next Tuesday. Thank you po sa panood sa amin and see you again next Tuesday po. Bye! Bye-bye. Bye. Good afternoon. Bye-bye. One hour din, Megit. Sarap ng talakayan. Ayos.